Maligayang pagbabalik mga ka-Zitshen. Sa video na ito, ibubuod natin ang action romantic thriller na pelikulang 365 Days na ipinalabas noong 2020. Kung bago ka pa lang sa channel, huwag kalimutan mag-subscribe at pindutin ang notification bell button para updated ka sa susunod na video, kaya sit back and relax. Sa isang lugar malapit sa dalampasigan, may nakatayo na isang malabato na bahay. Sa ibabaw nito, makikita natin ang grupo ng mga mafia na pinangunahan ni Torricelli Sicilian, at ang market dealers na nagpupulong. Habang ang kanyang anak na nagngangalang Massimo Torricelli, ay pinapanood ang isang magandang babae sa tabi ng dagat. Habang nag-uusap sila, bigla na lamang binaril sa likod ang kanyang ama na ikinasugat din ni Massimo. 5 taon ang nakalipas, nang si Massimo ay isa ng pinuno ng Torricelli Mafia, na pumalit sa kanyang ama. Samantala, ipinakilala tayo kay Laura Bill, isang brunette sales executive director ng isang luxurious hotel sa Warsaw. Siya ay may matagumpay na karera, ngunit ang kanyang pribadong buhay ay walang pagnanasa. Hindi siya nasisiyahan sa kanyang relasyon sa kanyang kasintahan na si Martin, na tinanggihan siya kapag sinubukan niyang magsimula ng bombahan. Kasama ang kanyang kalbong boyfriend na si Martin, at iba pang mga kaibigan, bumiyahe sila sa Sicily, Italy. Ipinagdiriwang ni Laura ang kanyang ika-29 na kaarawan sa Italy, kasama ang mga kaibigan, ngunit pagkatapos siyang mapahiya ni Martin, naisipan niyang mamasyal sa labas at nabangga niya si Massimo, at bigla itong nawala pagkalingon niya. Kalaunan, nagising si Laura sa isang silid kung saan nakita niya ang kanyang sarili sa isang larawan. Napagtanto niya na kinidnap pala siya ni Massimo, at dinala sa isang villa. Isiniwalat ni Massimo kay Laura na siya ang babae sa dalampasigan 5 taon na ang nakalilipas at noong siya ay nasugatan, napatay ang kanyang ama, ang tanging nakikita niya ay si Laura. Matapos niya maghanap ng maraming taon sa babae, sa wakas ay nakita niya ito sa paliparan, kinailangan niyang makuha siya at nagnanais na panatilihin siya bilang isang bilanggo sa loob ng 365 days hanggang sa mahalin siya nito, na nangangako ng isang buhay na walang katapusang karangyaan. Kapag sinubukan niyang tumakas, binantaan nito ang kanyang pamilya, ipinakita sa kanya ang mga larawan ng pagtataksil ni Martin, at sinabi sa kanya na ang isang breakup letter ay inihatid kay Martin para sa kanya. Tinitiyak ni Massimo sa tuwing nagkakalapit sila ni Laura hindi niya ito hahawakan ng walang pahintulot ni Laura. Tulad ng paghipo nito ng walang pahintulot. Nang sinubukan ni Laura na tumakas sa villa, nakita niya si Massimo kasama ang mga tauhan nito na may pinatay, dahilan para mawalan ng malay si Laura. Gumagawa ng paraan si Massimo para maging komportable si Laura. Pinaghanda siya nito ng almusal, sinasama sa mga lakad nito at binibilhan ng mga magagandang damit. Sinubukang humingi ng tulong ni Laura sa 2 gwardya, ngunit masyadong maimpluwensya si Massimo sapagkat kilala siya sa lugar bilang maimpluwensyang leader ng mafia. Sa susunod na 2 buwan habang sila ay gumugugol ng mas maraming oras na magkasama, isang mapaghiganti at galit na si Laura ang nagudyok sa kanya sa pamamagitan ng pagsusuot ng damit panloob at mga nakasisiwalat na damit. Gayunpaman, dahan-dahan niyang sinimulan buksan ang tungkol sa kanyang personal na buhay. Sa isang hotel sa Rome, tinukso niya ulit si Massimo at hinayla siya nito sa kama. Ngunit nais ni Massimo na magselos si Laura, ginapos niya ito sa kama at napipilitan siyang panoorin si Massimo na tumatanggap ng oral mula sa ibang babae. Pagkatapos nito, lumapit siya sa katawan ni Laura at tila sumusuko na siya. Gayunpaman, huminto siya at pinakawalan si Laura, at inutusan niya si Laura na magbihis para pumunta sa isang club. Sa pagdating ni Laura sa club, sinalubong siya ni Domenico, at nag-aalala sa suot ni Laura sapagkat ayaw ni Massimo na magsuot ito ng maiksi, na ikakagalit nito. Patuloy na pinapaselos ni Laura si Massimo nang magsimula siyang mang-akit ng isang lalaki mula sa karibal na pamilyang mafia. Hinahaplos niya ang lalaki hanggang sa hindi na makatiis si Massimo. Maya-maya nakita ni Massimo si Laura na binabastos ito, at nilabas ang baril dahilan para manahimik ang lalaki. Kinabukasan, nagising si Laura sa isang yate ni Massimo. Nakita niya sina Massimo at Mario na nagtatalo tungkol sa naganap kagabi sa club. Binaril pala ni Massimo ang kamay ng lalaki, na binabastos si Laura na nagudyok ng digmaang mafia sa pagitan ng 2 pamilya.
Iginiit ni Mario na kailangang alisin ni Massimo si Laura sa buhay niya, ngunit tumanggi si Massimo. Sinubukan ni Laura na humingi ng tawad, ngunit sinisisi siya ni Massimo sa insidente. Habang nagtatalo sila, nahulog si Laura sa tubig, dahilan para matarante si Massimo sa nangyari, sabay sinagip si Laura. Napagtanto niya na mahalaga sa kanya si Laura, hindi siya papayag na mawala ito. Sa sandaling iyon, naganap na ang pinakahihintay ng dalawa, ang mapunta sa ikalaliman ng pagnanasa, inilalarawan ng iba't ibang eksena sa yate. Pagkatapos nito, napagpasyahan ni Massimo na isasama si Laura sa isang formal na okasyon. Bago ang okasyon, ininbitahan si Laura ng dalawang designer para magpaganda, at magsuot ng formal na damit pang okasyon. Sa gabing iyon, agaw eksena ang dalawa sa okasyon, ganap na naging masaya si Laura sa piling ni Massimo. Sa sandaling panahon nagkamabutihan ang dalawa, naranasan ni Laura na maging masaya, maligaya sa piling ni Massimo. Habang romantikong sumasayaw ang dalawa, may biglang dumating sa eksena. Ito pala ang dating kasintahan ni Massimo na si Anna, at sinabihan si Massimo na papatayin nito si Laura. May kunting kaba na naramdaman si Laura, kaya nagpasya siyang umalis sa okasyon. Kinabukasan, pinayagan ni Massimo si Laura na bisitahin ang kanyang pamilya sa Warsaw. Sa pagdating niya sa kanyang apartment, sinubukang tawagan ni Laura si Massimo, ngunit hindi ito makontak. Hinihintay ni Laura si Massimo ng mga araw na hindi ito nagpaparamdam. Kaya naisip ni Laura na makipagkita muli sa kanyang matalik na kaibigan na si Olga. Para sandaling makalimutan si Massimo, pilit niyang maging masaya muli sa kabila ng nangyari sa kanila ng mafia boss. Habang nasa isang party, may biglang nagkagusto kay Olga at isinama ito. Maya-maya dumating si Martin, na nagsasabing hinahanap siya nito para humingi ng tawad at ipaliwanag ang mga litrato. Sinubukan niyang kumbinsihin si Laura na makipagkasundo, at sinundan niya si Laura pabalik sa kanyang apartment, kung saan hindi inaasahang naghihintay si Massimo sa silid. Sinabihan niya si Martin na umalis, at galit itong kinumprante si Massimo dahil sa ilang linggo itong hindi nagparamdam. Sinampal ni Laura si Massimo, ngunit ginantihan ito ni Massimo ng halik at ang dalawa ay kapwa pinaligaya ang sarili. Kinabukasan, nag-propose si Massimo, at tinanggap naman ito ni Laura. Gayunpaman, hiniling ni Massimo kay Laura na panatilihing lihim ang kanyang trabaho sa mga magulang nito. Pinakilala ni Laura si Massimo sa kanyang magulang, at tinanong nito kung ano ang kanyang pinagkakaabalahan sa buhay sabay tugon ni Massimo na isa siyang gangster. Bumalik ang eksena sa Italy, kung saan ipinaalam ni Mario kay Massimo ang tumataas na tensyon sa pagitan ng karibal na mafia. Binanggit ni Laura na masama ang pakiramdam ngunit hindi na siya nagpatingin sa doktor. Pinag-uusapan nila ang kanilang nalalapit na kasal na bawal daluhan ng kanyang pamilya, dahil ayaw niyang matuklasan nila ang ginagawa ni Massimo. Gayunpaman, pinayagan ni Massimo si Olga na dumating bilang abay ni Laura. Samantala, sinundo ni Laura ang kanyang kaibigan sa paliparan kasama si Domenico, ipinahayag ni Laura kay Olga na siya ay buntis. Hinikayat siya ni Olga na sabihin ito kay Massimo ang tungkol sa pagbubuntis nito. Pagkatapos, pumunta sila sa isang bridal house para makapagsuot si Laura ng gagamitin niyang bridal dress sa kasal. Samantala, nakatanggap si Mario ng tawag sa telepono mula sa isang Torricelli informant na malapit ng patayin ng karibal na mafia si Laura. Ang kotse ni Laura kasama sina Domenico at Olga ay pumasok sa isang tunnel ngunit hindi na lumabas sa kabilang panig. Nagmamadaling hinanap ni Mario si Massimo nang huli na ang lahat. Napagtanto ni Massimo ang mga implikasyon na tinuloy ng karibal na mafia ang pagpatay kay Laura.